Ayan mga ka-idol, bumili ako sa Shopee nitong Ejas or Ejeas na intercom. So, nabili namin siya sa, ayan, Ejeas official store. So, ang kagandahan pag bumibili daw sa official store is, kapag halimbawa defective yung unit, pwedeng palitan nila ng bago. So, ito, intercom, maganda po itong ilagay sa ating mga helmet, lalo na yung mga nagra-rides dyan. Tapos, laging may angkas, madalas hindi nagkakaintindihan. So, ito po ang bagay sa atin lahat. Ayan. So, bubuksan na natin siya. By the way, nabili ko nga po pala ito ng sale, 11.11. And nagkakahalaga po siya ng 2,300 plus lang. So, malaki yung naitipid. So, tara mga ka-idol, buksan na natin. Dalawa na yan mga ka-idol ha. Dalawa na yan sa halagang 2,300 plus. So, ayan yung gamit ng aking mga ibang ka-workmate. So, based on them, maganda daw po siyang gamitin. Ayan, ano ba? Wow, may free ano sila. Ano to? Baka bag lang yan. Ano nga? Baka ano yan, balaklava na naman. No, baka balaklava. Balaklava nga? Ay, hindi. Ano yan? Parang ito yung sa liig. Eh, parang ito yung sa liig nga. Tapos ginagawang parang nas ng mga rider. Oo nga. Tama nga daw. Nakalagay dito sa ano. Ayun o. Seamless rare. So, yun nga yung nilalagay sa may part ng ulo and then sa batok. Pwede din sa ano, gawing face mask. Ganun. So, dalawa yung ano na, libre. So, thank you. AJS Official Store. So, ganito po yung box ng ating intercom. Ayan. So, syempre, dalawa kasi nga para magkaintindihan ng ating OBR or ating mga angkas. Ayan. So, yan yung pinaka. Ganyan, parang hologram siya yung ano ng box niya. So, paano natin ito bubuksan? Wala tayong gunting. Nasa labas yung gunting. Wala akong kuko kaya. And then, wait lang, kukuha muna tayo ng gunting for a while. So, ayan, nakakuha na tayo ng gunting. Ayan. Mahirap siya buksan kasi sealed na sealed yung box niya. So, talagang brand new. Oops. Motorcycle interphone, helmet interphone. So ito yung mga umuuso ngayon. Actually ito yung itong V6 ata to, not sure. Ayan tama, V6 Pro is matagal na din itong ano. Ilang years na din itong lumabas. So marami ng mga interphone na bago ngayon, pero since doon lang tayo sa kaya ng budget and nagagawa naman niya yung purpose niya. So ayan yung unit natin mga ka-idol. Ito siya. Ayan. So kapag magra-rides tayo, pwede na natin makausap ang ating mga kasamahang rider. And or kung pwede din, pag halimbawa mag-isa ka lang or kahit may kasama ka, pwede tayong mag-music gamit ito. Pwede din daw gumamit or sumagot ng tawag gamit po ito. So hindi ka na yung mahahassle pa na pindot-pindot sa cellphone. So just press this one and tayo na. So ito po yung ating ano. Ito yung mga laman ng box. So syempre may manual. Madalas hindi naman natin po binabasa. Ayan yung manual. And ito yung kinakabit dun sa mismong helmet po natin. So ito yung mic and ito yung parang pinaka ano niya. Parang earphone na hindi natin maririnig yung nagsasalita or yung mga music na ating ipiplay. So ito yung pandikit doon. Ayan, ito yung pinaka ano niya, pinakabit pa gagamitin na. Or ito yung charger siguro. Ayan, ito yung sa labas ng helmet pinakabit. So ganyan siya. Ganyan lang yung nasa loob niya. So akala ko may extra siya na ganito. Para sa halimbawa dalawang helmet mo, pwede mo siyang lagyan pa rin ng ganito. Pero alam ko may nabibili niya na iba dun sa store. Halimbawa ito lang. Alam ko pwede yun. So buksan din natin yung isa para makita natin yung kung talagang kompleto. Mamaya kulang, di ba? Yan. Sa totoo lang mga ka-idol, hindi ko to alam paano ikabit sa helmet. So syempre hingi tayo ng tulong sa ating mga ka-idol dyan na may mga nakakabit na sa helmet nila. Yung helmet ko nga pala mga ka-idol is Spider. So shout out sa Spider helmet dyan. At yung Spider helmet, may napanood akong video na nag-install nito. So maganda daw kasi may nakaabang na ano dun sa mismong helmet. So parang may butas na siya na nakaabang na. Hindi ba kasi parang nagbubutas pa or may binabawasan pa sa helmet sa loob. So ito yung unit niya mga ka-idol. So far kompleto naman lahat. Ayan, ang pag-install na lang talaga ang problema natin. Ayan o, diba? Makikita nyo dyan may nakamotor. Ejeas V6 Pro po ang ating nabili. Ayan, lumabo na. Ayan. So ito ikakabit mo lang dun sa labas ng helmet mo. And good to go once na-install na. So ito yung antena niya. So ito daw is waterproof po. So maganda kahit umuulan, pwede natin siyang magamit. Ayan. So, abangan natin mga ka-idol kapag kakabit na natin. Update ko kayo. Let's go! So, mga ka-idol, maling nagbabalik. Ito, trinay namin kung paano siya buksan. So, nilong press ko lang to and nag-blink na siya ng blue. So, sa ngayon, binabasa pa namin yung user manual kasi nakakakain ng syunga to. Ayan. Kasi mga ka-idol, nanood ako sa YouTube nito bago pa dumating Wala yung pair order. na yan. Ay, hindi. Hindi, kailangan mag-blue and red pag mag-pair daw. So, ipindutin daw yung master. Pindutin yung B. Para ito yung maging master. Or hindi, parehas mong i-press. Sabay itong i-press. Kailangan mag blue and red yan. Ayan, nag blue and red na. Tapos ito yung master. Ito yung master. Halimbawa ito yung master. Pindutin yung B.
Tapos, ano nga yun? Nakalimutan ko yung pinunod ko. Di ba nag-blink din tong isa? Ayun. Nag-blink ng Brenda na. Ulitin natin yung pag-connect. Connected na ba? Saan mag-hello dito? Hello. Hello. Wala ka pa marinig. Dito syempre, oh. At ayun ang mga ka-idol, dahil pagod na ako magpanggap na alam ko yung ginagawa ko, eto, nag-ask na ako ng assistance dito sa aking isa sa mga katrabaho. Ayan, shoutout kay Kuya Mong Fitz na tumulong sa akin magkabit nitong intercom ko. Anyway mga ka-idol, ang maganda pala dito sa Spider helmet is more on may mga nakaabang na siya na lagayan ng intercom tulad po nito. Yan, may butas na siya dyan and then may ready nang ikabit na lang yung intercom. Ayan, syempre, both side na yan. So, itong pagkabit nito mga ka-idol, sobrang dali na niya lang. Pero, pag sarili ko ako mismo ang gagawa, hindi ko talaga siya kaya. Para kasing medyo complicated pa rin. Pero kapag titingnan mo, parang ang dali-dali niya lang. So, dyan daw padadaanin yung mga wirings niya. So, hindi naman ganun kadami or kahaba yung wire niya. Kaya, malinis din naman tignan pag nakabit. At dahil na-unbox ko na naman siya talaga, so, ipa-fast forward na lang natin tong pag-unbox din ni Kuya Mong Fitz. Ayan, bali yung pinaka parang clip niya mga ka-idol, i-unscrew lang natin yan para lumuwag yung pagkakabit niya. And then saka lang natin siya ikakabit dun sa mismong helmet. So sa side ng helmet lang. May choice naman ata kung gusto mo siyang i-screw na parang katulad niyan or yung parang dinidikit lang na may 3M, yung parang ganon. So, itong sa akin, dahil ito na yung provided talaga nung mismong V6 Pro na Ageas na ito, so yan na lang din yung ginamit ko. And ganyan din yung ginamit ng mga iba kong katrabaho. Ayan. So, sabi ko, i-secure niya lang mabuti yung pagkaka-screw para maiwas hulog or tanggal nung mismong unit. Ayan, after mahigpitan, after ma-secure na okay na siya talaga, so pwede nating ilagay yung mismong unit na Ageas intercom natin. Yan. So, 'di ba? Maganda siya. Swak na swak. So, tamang-tama lang yung pagkakalagay ni Kuya Mong Fitz diyan. Yan, konting higpit pa para talagang secure na secure at hindi malaglag. Yan. So, sunod naman nating ilalagay is yung pinaka speaker dun sa loob. Bale, ito nga pala yung unang ididikit. Ewan ko kung anong tawag dyan. Basta, yan yung unang ididikit dun sa loob para kapag kinabit na yung mismong speaker is didikit siya talaga dun. Kasi kapag hindi mo nilagyan yan, hindi siya didikit dun kasi same sila na parang foam lang siya. Yan. So, ayan, ilalagay na natin dyan yung mismong speaker. So, ayan, di ba, dumikit na siya agad kasi nga may nilagay tayo dun para ganun siya maging kadikit. And then, yung mga wiring is ipasok lang natin dun sa may loob. Yan, para hindi siya makalat dyan sa labas at hindi din mahila-hila. So, dapat talaga nakapasok yan dyan sa loob. Padadaanin din dun sa may part ng ulo sa taas. Ayan. And then, doon naman sa kabilang side, yung paglalagay ng speaker. So, left and right naman po talaga yung speaker niya. Pag okay na yung mga speaker ilagay, sunod namang aayusin dito is yung pinaka-microphone niya. So, dinidikit lang din yan dyan. Yan, may adhesive lang din siya dyan. At kailangan din, tatansyahin din mabuti kung hanggang saan ba ikakabit yung mic and kung gaano kahaba yung mismong mic niya talaga. So, mahirap naman din yung sobrang haba kasi kung saan na siya lulusot, di ba? Pagkatapos, syempre, ikabit yung nang maayos yung mikropono, ibabalik na natin yung mismong padding niya sa loob. And then, tada, ayan na siya. So, ganyan na yung itsura or outcome niya pagkatapos. So, di ba, ang ganda? Next ko naman syempre palalagyan ng intercom itong helmet ng aking OBR, si Ate Mong Chris. Ayan. So half face helmet lang siya and Spider din siya kaya nga lang wala siyang lagayan mismo ng intercom, hindi siya intercom ready. So ganun lang ulit yung process sa ginawa kanina. I-unscrew lang ulit na para lumuwag yung tornilyo niya and then saka isasalpak dun sa gilid and saka hihigpitan. So, ganun lang din pala siya kadali talaga. So, wala tayong bubutasan or something na gagawin dun sa mismong helmet. So, yan. Kaya talagang madali lang. Parang kayang-kaya nyo yan. Dito nga pala mga ka-idol, hindi na natin kailangan idikit yung naunang itim katulad dun sa isang helmet ko na kinabitan. So, ito, rekta dikit na siya agad para makabit yung mismong speaker and yung mismong microphone. Dito sa part na to lang naman mga ka-idol, tatansya-tansyahin mo lang kung hanggang saan mo siya ididikit. Ayan. And then kapag natansya mo na ng maayos, saka mo i-finalize and idikit siya.
By the way mga ka-idol, na-try ko na nga pala itong gamitin and sobrang tagal ng battery life niya. As in, mula nung binili ko siya hanggang ngayon, nare-record ko ang video na to, is hindi siya talaga pa rin nalolobat at hindi ko pa siya charge. So hindi ko alam kung anong indicator kung paano malaman kung lobat na siya. Halos araw-araw ko nga pala ito ginagamit mga ka-idol sa pagpasok. So, madalas may OBR akong angkas. And na-try ko na din ito mga ka-idol gamitin sa long ride papuntang Zambales. So, ganun katagal yung battery niya. So, lagpas 1 month na siya sa akin. And so far, hindi ko pa siya talaga charge kasi hindi pa siya talaga nalolobat. Na-try ko na din siyang mag-play ng music. So, maganda din naman yung tunog. Nga pala mga ka-idol, 6 ang maximum na pwedeng kumonect dito sa intercom po na ito. Para sa akin mga ka-idol, sobrang helpful talaga nitong intercom po na ito na EJS V6 Pro dahil nga naman sobrang na kaming nagkakaintindihan ng aking OBR o ng aking angkas. Kasi dati, kapag may tinatanong ako, madalas ang sinasagot niya lang, oo, which is hindi naman yun yung tamang sagot. Kaya minsan nananahimik na lang ako. Basta the best to. Ayun, so far, napakaganda ng experience ko dito sa EJS V6 Pro. So, kaya yung mga nagbabalak bumili dyan ng intercom na pasok sa budget or budget meal. So, ito yung magandang intercom. Alam ko marami din sa market na mga intercom na naglalabasan ngayon. Pero, ito lang kasi yung talagang experience at subok na namin ng iba kong mga katrabaho. So, ayun lang mga ka-idol. Thank you for watching and follow for more po. Bye!